Tinanggihan ng girlfriend ko ang alok kong kasal. Ikakasal na pala kasi siya sa iba. Itago niyo ako sa pangalan JV. At ito, ang aking secret file. Nagkaroon ako ng girlfriend na itago natin sa pangalang Kate. Naging karelasyon ko siya ng mahigit 4 na taon. Nakilala ko siya dahil sa isang kaibigan niyang si Marie, na dating nililigawan ko pero binasted ako kasi ayaw niya raw ng LDR. Sabay namang pinakilala niya sa akin yung kaibigan niyang si Kate. At after niyang ipakilala sa akin si Kate, naging close kami ni Kate. At madalas kaming nagkikita. Sobrang bait niya. At may takot pa sa Diyos. Dahil doon, madali akong nahulog sa kanya. Pero hindi ako agad-agad nag-confess ng feelings ko dahil bala ko sa mismong kaarawan niya ako aamin. At dumating na nga yung kaarawan niya. Tapos tinawag ko siya kung pwede ba kami mag-usap sa tahimik na lugar. Pumayag naman siya. Dinala niya ako sa terrace nila. Sabay tanong sa akin, JV, ano bang sasabihin mo sa akin? Ako naman kahit kabadong-kabado, umamin pa rin ako na mahal ko na siya. Masaya ako pagkasama ko siya. Araw-araw ko siyang iniisip. Sabay tanong sa kanya ng, Kate, pwede ba kitang ligawan? At thankful naman ako kasi pumayag siya, naligawan ko siya. Hindi nagtagal, sinagot niya ako. After niya akong sagutin, syempre, loyal at committed ako sa kanya. Ganon din naman siya sa akin. Hanggang sa nag-text na lang siya sa akin na kung pwede raw bang magkita kami. Dahil may importante siyang sasabihin. Habang papunta ako sa kanya, kinakabahan niya ako. Baka kasi kung anong sabihin niya sa akin. Hanggang sa nakarating na nga ako sa lugar na napag-usapan namin. Hinanap ko siya doon at sakto nakita ko siyang nakaupo sa tabi na parang malalim yung iniisip. Agad-agad ako lumapit sa kanya. Tinanong ko siya, Babe, are you okay? May problema ba? Agad-agad niya rin namang sinagot at ang sabi niya sa akin, Babe, sorry pero kailangan na nating mag-break. Kasi si Mom and Dad gusto akong papuntahin ng States. Doon daw nila ako balak pag-aralin. Tapos tinanong ko siya ulit. Bakit babe? Hindi naman natin kailangan mag-break Okay lang naman sa akin kung LDR tayo basta promise, sa'yo pa rin ako, hindi ako magluloko. Promise. Niyakap ko siya at hinalikan ko yung noo niya. After ng pag-uusap namin, nag-decide siya na hindi na kami magbe-break. Nakahinga naman ako ng maluwag. Hindi naman kasi yun yung solusyon Hanggang sa dumating na nga yung araw na aalis na siya. Inihatid ko siya sa airport. After niyang makarating sa ibang bansa, naging solid pa rin yung relasyon namin. Masaya. Umabot kami ng 3rd year. Hanggang sa umabot na kami ng 4th year. Hanggang sa umabot na lang na mag 1 week niya akong hindi nakausap. Tapos kung kakausapin niya ako, parang ang cold niya. Pero positibo pa rin ako Hanggang sa isang araw bigla siyang nag-chat. Hindi raw siya makakapag-open ng isang buwan dahil magiging busy siya. Pumayag ako sa sinabi niya na yun. Kaya lang, after nun, hindi na kami nag-uusap. Pero hindi ako sumuko kahit ganun yung relasyon namin. Kasi sa pagkakaalam ko next week, uuwi na siya galing States. Kaya ang sabi ko sa sarili ko, ay, hindi ko na to pakakawalan. Sigurado na ako sa sarili ko na siya na yung babaeng gusto kong makasama hanggang sa pagtanda ko. Pinagandaan ko yung pagdating niya. Agad-agad akong bumili ng engagement ring. At dumating na nga yung araw na pinakahinihintay ko. Nakauwi na siya sa Pilipinas. Pero nung araw na yun naging busy kami kaya sabi ko bukas ko na lang siya pupuntahan sa kanila.
Kinabukasan nun, bigla siyang nag-text. Magkita raw kami. Ako naman tuwang-tuwa kasi after 3 years na hindi kami nagkita, ngayon makikita ko na yung babaeng pinakamamahal ko. Agad ako nagbihis kasi ang bala ko, sa araw na yun ako magpo-propose. Nakarating na ako dun sa lugar na pinag-usapan namin. Yung tipong nag-slow-mo bigla nung nakita ko yung babaeng papakasalan ko. Tumakbo ako papalapit sa kanya, sabay yakap sa kanya, sabay halik sa noo, ilong at labi niya. Nang bigla siyang nagsalita na may sasabihin daw siya. Sinabi ko rin yun sa kanya pero ang sabi niya, mauna na daw ako. Kaya sabi ko sa kanya, babe, miss na kita. Kung alam mo lang, hindi rin biro yung pinagdaanan natin, oh. Ang tagal-tagal din natin. Pero ngayon ko lang napagdesisyonan na ikaw talaga yung gusto kong makasama hanggang sa pagtanda ko. Sabay luhod sa harap niya. At inilabas ko na yung singsing. At itinanong ko na sa kanya. Babe, will you marry me? At nang sasagutin niya na yung tanong ko, bigla na lang nag-slow-mo uli. Hindi dahil sa sobrang tuwa ko, kundi dahil sa sobrang pagkagulat ko. Dahil nag-no siya. Tinanggihan niya yung alok kong kasal. Bakit siya nag-no? Pinatayo niya ako, sabay sabing, I'm so sorry, JV, pero it's too late. Buntis ako. 4 na buwan na. At kaya kita pinapunta rito para sabihin ikakasal na ako next month. I'm so sorry. Sana mapatawad mo ko. Natulala ako sa mga salitang binitiwan niya. Nagmakaawa ako na ako na lang yung piliin niya. Hindi ako tumayo, lumuhod pa rin ako sa harap niya para sabihin sa kanya na ako ang tanggapin niya. Ako ang piliin niya dahil tatanggapin ko yung baby niya kahit hindi ako yung ama. Oo, tatanggapin ko yung baby mo kahit hindi ako yung ama. Basta pumayag ka lang na maikasal sa akin, wag dun. Stay, babe. Stay, please stay. Sabi ko sa kanya. Pero sumagot lang siya sa akin ng sorry talaga, JV. Planado na lahat. At napamahal na rin ako sa kanya. Sorry talaga. Oo, mahal pa rin kita. Pero hindi na tulad ng dati. Sorry talaga. Niyakap niya ako. At hinalikan sa noo. Habang parehas kaming umiiyak. Pero walang epek. Kahit anong gawin kong pagmamakaawa sa kanya. Mas pinili niya yung bago niya. Masakit pa rin yung nangyari sa akin, sa amin. Pero tiniis ko kasi alam ko dun siya masaya. Dun siya masasaya. Hanggang sa dumating na yung araw ng kasal nila. Imbitado ako dun. Habang pinapanood ko siyang naglalakad sa altar, papunta sa papakasalan niya. Na dapat sana ako. Grabe. Parang suicide yung ginawa ko. Yung nararamdaman ko nung time na yon, parang sasabog na yung puso ko sa sobrang sakit. Pero, biglang nawala yung sakit nang makita kong sobrang saya niya habang naglalakad sa altar. Nakangiti. Lumuluha. Tears of joy, kumbaga. Kitang-kita ko yung ningning sa mga mata niya. Pahabang papunta siya sa ama nang dinadala niya.
Kasi makita ko lang yung babaeng mahal na mahal ko na masaya. Masaya na rin ako. Oo. Yung babaeng papakasalan ko, ay ikakasal na pala sa iba. Tanggap ko naman na. Muli, ako si JV. At ito ang aking secret vow.